is na karamihan ng members ay hindi alam, lalo na ng mga self-employed voluntary members at OFWs. Ang mga benefits na ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na ikaw ay nagko-contribute sa SSS. Karamihan sa mga benefits na binibigay ng SSS ay hindi mo makukuha sa pag-ibig MP2 o sa kahit anong investment. Kapag SSS ang pinag-uusapan, karamihan ng tao ang naiisip ay pension at loan. Pero bukod sa dalawang ito, marami pang benepisyo ang SSS na napakalaki ang pakinabang sa iyo at ng iyong pamilya. Sa video na to, pag-uusapan natin ang iba't ibang benefits kapag ikaw ay nagtutulong sa SSS. Panoorin mo hanggang dulo para malaman mo ang mga requirements para ma-avail ang mga benefits at kung magkano ito. Ang una nating pag-uusapan ay ang mga benepisyo kung ikaw ay active member na kasalukuyang nagko-contribute at hindi pa retired. Ito ang mga benefits. Una ay ang sickness benefit. Ito ay binibigay kapag ikaw ay hindi makapagtrabaho dahil sa sakit o injury. Ang sickness benefit ay hindi lang para sa mga empleyado. Kung ikaw ay self-employed, voluntary member o OFW, pwede ka rin mag-claim ng sickness benefit. Ang mga requirements para ikaw ay makapag-avail ng sickness benefit ay ang mga sumusunod. Kailangan naka-confine ka ng at least 4 consecutive days dahil sa sakit o injury. Hindi kailangan naka-confine ka sa ospital. Kahit nasa bahay ka lang naka-confine, pwede ka pa rin mag-claim basta merong SSS medical certificate galing sa iyong doktor. Dapat meron kang at least 3 monthly contributions sa loob ng 12 months bago ang semester ng iyong pagkakaroon ng sakit o injury. Kung ikaw ay empleyado, kailangang ubusin mo muna ang lahat ng iyong paid sick leaves. At kailangang i-notify mo ang iyong kumpanya within 5 days sa pagtama ng iyong sakit o injury. Kung ikaw naman ay self-employed, voluntary member o OFW, kailangang i-notify mo directly ang SSS sa pamamagitan ng My SSS portal. Ang matatanggap mo na amount sa bawat araw na ikaw ay naka-confine ay 90% ng iyong average daily salary credit o ADSC. Para ma-compute ang iyong ADSC, kunin mo ang 6 na highest monthly salary credit o MSC sa nakaraang 12 months bago ka nagkasakit. Halimbawa, kung pare-parehong 20,000 ang iyong MSC, i-multiply mo ito ng 6, pagkatapos i-divide ng 180 days. Ang lalabas na ADSC mo ay 666.67 pesos. Ang daily sickness benefit ay 90% nito o 600 per day. Take note na ang maximum na daily sickness benefit ay 600 pesos lang kada araw. Kung 20 days ka na naka-confine, ang makukuha mo na total sickness benefit ay 600 times 20 days o 12,000 pesos. Pwede kang mag-claim ng hanggang 120 days na sickness benefit kada taon. Ang pangalawang benefit ay ang maternity benefit na binibigay sa mga babaeng miyembro kung sila ay manganganak, nakunan o nag-undergo ng emergency termination of pregnancy o ETP. Ang maternity benefit ay pwedeng i-claim ng lahat ng klaseng member, employed man, self-employed, voluntary o OFW. Ang mga requirements para ikaw ay makapag-avail ng maternity benefit ay ang mga sumusunod. Kailangan meron kang at least 3 monthly contributions sa loob ng 12 months bago ang semester ng iyong panganganak o pagkalaglag ng baby. Kung ikaw ay employed, kailangang ipaalam sa inyong employer na ikaw ay buntis at kung kailan ang date ng expected delivery once na ma-confirm ito. Kung ikaw ay self-employed, voluntary o OFW, ipaalam directly sa SSS na ikaw ay buntis at kung kailan ang date ng expected delivery. Pwedeng mag-claim ng maternity benefit tuwing ikaw ay nabubuntis at anli ito. Kahit ilang beses ka pa mabuntis,
pwede kang mag-claim ng maternity benefit para sa bawat pagbubuntis. Ang matatanggap mo na maternity benefit ay 100% ng iyong average daily salary credit multiplied by the compensable period. Ang compensable period o number of days na may makukuha ka na maternity benefit ay depende sa situation. Kapag live birth, whether normal or CS delivery, ang compensable period ay 105 days. Kapag solo parent ka at live birth din, 120 days ang compensable period. Kapag nakunan o nag-undergo ng ETP, 60 days ang compensable period. Ang mga number of days na to ay fixed. Kahit na 60 days lang ang actual na maternity leave mo, ang ibibigay sa iyo na maternity benefit ay equivalent pa rin sa 105 days o 120 days kapag live birth. Para mas malinaw, ito ang example ng maternity benefit. Halimbawa, kung ang iyong ADSC ay 666 pesos at normal ang iyong delivery, ang total maternity benefit na makukuha mo ay 70,000. Kung ikaw ay solo parent, ang total maternity benefit mo ay 80,000. Take note na ang maternity benefit ay nakafix ang amount kahit ilan pa ang ipinanganak mo. Whether isa, twins, triplets, o quadruplets ang lumabas sa'yo, same lang ang makukuha mo na amount. Ang third benefit ay ang disability benefit na isang cash assistance na binibigay sa members na naging permanently disabled, whether partial or total. Applicable ito sa mga employed, self-employed, voluntary at OFW members. Para makapag-avail ng disability benefit, dapat meron kang minimum na 36 monthly contributions para mag-qualify sa monthly disability pension. Kung mas mababa sa 36 months ang iyong contributions, lump sum amount ang iyong makukuha na disability benefit. Kailangan mong sumailalim sa medical exam ng isang SSS doctor para malaman ang degree ng iyong disability. Ang amount ng disability pension ay depende sa iyong average monthly salary credit o AMSC at credited years of service o CYS. Ang formula sa pag-compute ng disability benefit ay halos pareho lang sa formula na ginagamit pag-compute ng regular pension. Kung alin sa tatlo ang may pinakamalaking amount, ito ang ibibigay na pension. Kung gusto mong malaman kung paano kino-compute ang regular pension, panoorin mo ang video na to. Nasa description ang link. Ang kaibahan lang sa disability benefit formula ay meron itong additional na 500 na supplemental allowance. So, lalabas na mas malaki ng konti ang disability pension kumpara sa regular pension. Ito ang example ng disability benefit computation. Halimbawa, 20,000 ang iyong AMSC at ang CYS ay 20 years. Ang magiging disability pension mo ay 9,800 gamit ang Formula 1. Kagaya ng regular pension, meron ding 13th month ang disability pension. Bukod sa disability pension, may matatanggap ka rin na dependence pension kung meron kang mga dependent children. Ang dependent children ay mga anak mo na below 21 years old, single, at hindi gainfully employed. Kasama rin sa dependent children ang mga anak na may edad 21 pataas na physically o mentally incapacitated. Ang dependence pension ay equal sa 10% ng iyong basic disability pension sa bawat eligible na anak. Pwede kang mag-claim hanggang 5 qualified na anak for dependence pension. Halimbawa, may 4 ka na dependent children at ang basic disability pension mo ay 8,300. Meron kang makukuha na additional na 830 monthly sa bawat isang anak o total na 3,320 para sa 4 na dependent children. Ang dependence pension ay binibigay hanggang umabot ng 21 years old ang bata. Kung physically o mentally
incapacitated naman ang bata, lifetime niya makukuha ang dependence pension kahit na ikaw ay kinuha na ni Lord. Kapag less than 36 months ang iyong contributions, ibibigay ang disability benefit na lump sum amount. Kapag ikaw ay permanently and totally disabled, ang lump sum na makukuha mo ay 12,000 o 1,000 times total number ng iyong contributions, whichever is higher. Ang susunod na benefit ay ang unemployment benefit na binibigay sa mga empleyado na nawalan ng trabaho. Sakop din ng benefit na to ang mga OFWs at kasambahay. Para makapag-claim ng unemployment benefit, hindi dapat lagpas 60 ang edad mo nung ikaw ay matanggal sa trabaho. Meron kang at least 36 monthly contributions kung saan at least 12 months nito ay binayaran sa loob ng 18 months bago ka matanggal sa trabaho. Dapat involuntarily ka na natanggal sa trabaho dahil sa retrenchment, redundancy, o nagsara na kumpanya. Hindi kasama ang voluntary resignation o nasisante dahil may ginawang kalokohan. Pwede ka lang mag-claim ng unemployment benefit once every 3 years. Ito ang formula sa pag-compute ng unemployment benefit. Kung ang iyong AMSC ay 20,000, ang unemployment benefit na makukuha mo ay 20,000 din. Ang isang benefit na napakalaking tulong sa iyong pamilya ay ang death benefit na binibigay sa iyong legal spouse o lehitimong beneficiaries kapag ikaw ay namahinga na. Para may makuhang death benefit ang pamilya, meron dapat at least isang monthly contribution ang member na binayaran bago ang semester ng kanyang pagpanaw. Kung merong at least 36 monthly contributions ang pumanaw na member, ibibigay ang death benefit bilang monthly pension. Ito yung tinatawag na survivor's pension. Lifetime ang pension na to. Ibig sabihin, patuloy itong tatanggapin ng legal spouse habang siya ay nabubuhay. Basta, hindi siya mag-aasawa uli o magkaroon ng live-in partner. Ang computation ng survivor's pension ay pareho lang sa computation ng regular pension na nakabase rin sa average monthly salary credit at credited years of service. Halimbawa, kung ang AMSC ay 20,000 at ang CYS ay umabot ng 20 years, ang survivor's pension na matatanggap ng legal spouse ay 9,300 monthly. At meron din itong 13th month. Ang survivor's pension ay magsisimula agad. Wala itong waiting time. Hindi kagaya ng retirement pension na kailangan munang maghintay ang member na umabot ng 60 years old. Ang survivor's monthly pension ay magsisimula agad at ibibigay sa legal spouse kahit na pumanaw ang member sa edad na 40 o mas bata pa. May kasama rin na dependence pension ang survivor's pension kung may dependent children ang pumanaw na member. Ang computation ay pareho lang doon sa dependence pension under sa disability benefit na diniscuss ko. Kung ang monthly contributions ng member ay hindi umabot ng 36 months, ibibigay ang death benefit bilang lump sum amount. Ang amount ay 12,000 o 1,000 times total number of monthly contributions, whichever is higher. Related sa death benefit ay ang funeral benefit. Ito ay isang cash grant na binibigay para makatulong na mabayaran ang gastusin sa pagpapalibing ng pumanaw na member. Para makaklaim ng funeral benefit, kailangan merong at least 1 month na contribution ang member. Pwedeng mag-claim ng funeral benefit whether active o inactive ang pumanaw na member. At kailangang ma-file ang claim within 10 years ng pagpanaw ng member. Ang minimum amount ng funeral benefit ay 12,000. Ito ang binibigay kung less than 36 months ang contribution ng member. Ang maximum amount naman ay 60,000.
Ito ang formula sa pag-compute ng eksaktong amount ng funeral benefit na makukuha ng iyong pamilya. Halimbawa, kung 20,000 ang AMSC at ang total na regular contributions ay umabot ng 900,000, ang funeral benefit ay 58,000. Next benefit ay ang Employees Compensation o EC program na nagbibigay ng additional cash benefits sa member para sa work-related na sakit, injury o pagkamatay. Available lang ang EC program sa mga employed SSS members, kasama ang mga OFWs at kasambahay. Hindi kasama dito ang mga self-employed at voluntary members. Kailangan work-related ang sakit, disability o pagkamatay. Pasok sa work-related ang pagganap ng official duties sa labas ng workplace at ang pag-commute, papasok at pauwi galing sa trabaho. Ito ang iba't ibang benefits sa ilalim ng Employees Compensation Program. Una, ang EC Medical Benefits. Ito ay reimbursement para sa gastos sa gamot, ward hospitalization at surgery. Second, ang EC Disability and Death Benefits. Ito ay additional na monthly pension on top sa matatanggap na pension galing sa SSS. Ang amount nito ay 115% ng SSS Basic Monthly Pension. Kung ang pagkamatay ng member ay work-related, bale dalawang pension ang matatanggap ng surviving spouse. Isa galing sa SSS at isa galing sa EC program. Kapag ang member ay merong permanent total disability, may karagdagang 1,000 monthly na carer's allowance para sa nag-a-assist sa disabled na member. Pangatlong benefit ay ang EC Funeral Benefit. Ito ay fixed amount na 30,000 na binibigay on top sa SSS Funeral Benefit. At pang-apat ay ang Rehabilitation Services. Kasama dito ang physical therapy at skills retraining para sa mga empleyado na nagkaroon ng work-related disabilities. Ang isang benefit na paborito ng maraming members ay ang alok ng SSS na iba't ibang short-term loans. Ito ay para agarang matugunan ang pinansyal na pangangailangan ng active members at pensioners. Hindi ko na ito masyadong ibidetalye dahil pamilyar na dito ang karamihan ng SSS members. Pero ito ang mga loan programs na in-offer ng SSS. Una ay ang salary loan. Pwede itong 1 month or 2 month na salary loan. Second, pension loan. Ito ay para sa mga retired members na tumatanggap na ng pension. Pangatlo, ang calamity and emergency loans. Ito ay inaalok sa mga active members na nakatira sa mga lugar na may idineklarang state of calamity. At pang-apat, ang microloan program. Ito ay bagong programa na i-roll out pa lang ngayong 2026 na layong mabigyan ang mga members ng mas ligtas at abot kayang short-term loan na may term na 15 hanggang 90 days. Sa tingin ko, ito ang panlaban sa mga online lending apps na sobra-sobra kong tumaga. Kapag nag-retire ka na at umabot ng age 60, ito ang makukuha mo na mga benefits. Hindi ko na rin ito masyadong ididetalye. Ipapaliwanag ko lang ng bahagya. Una, ang monthly retirement pension ay ibibigay sa members na merong at least 120 monthly contributions. Meron din itong 13th month pension para mas masaya ang Pasko ng retiree. Kung hindi umabot ng 120 months ang iyong contribution, ang makukuha mo ay lump sum benefit, hindi pension. Kung meron ka pang dependent children pag-retire mo, may makukuha ka rin ng monthly dependence pension equivalent to 10% ng iyong regular pension para sa bawat qualified na anak. Pero hanggang 5 dependent children lang. Kapag kinuha ka na ni Lord, pupunta ang monthly pension mo sa iyong legal spouse.
at tatanggapin niya ito habang buhay. Kung may kinakasama ka, i-consider nyo na magpakasal kahit civil lang para makukuha ng partner mo ang survivor's pension. Sa pamamagitan ng pension loan program, pwede kang mangutang gamit ang iyong pension bilang collateral. Ang bayad sa loan ay automatic na dinideduct sa monthly pension mo. Pwede rin sa pension loan program ang mga survivors pensioner. Kung meron kang contribution sa may SSS Pension Booster, meron kang matatanggap na additional payout either monthly or lump sum on top sa iyong regular pension. Kung mahigit 20,000 ang iyong monthly nakita o lagpas sa 3,000 ang iyong monthly contribution, simula noong 2021, meron kang matatanggap na payout galing sa pension booster. Sa dami ng kapaki-pakinabang na benefits na meron ang SSS, walang dahilan na hindi ka magpapamember at mag-contribute dito. Kung gusto mong malaman ang iba pang mga detalye ng bawat benefit na pinag-usapan natin, bisitahin